Tagalog Translation Book. Book title, Increase Your Financial IQ Getting Rich by Being Smart. Author by Robert T. Kiyosaki. Author's note, money is not evil. Ang pera ay hindi masama. Isa sa pinakamalaking kabiguan ng sistemang pang-edukasyon ay ang kabiguan na magbigay ng pinansyal na edukasyon sa mga mag-aaral. Ang mga tagapagturo ay tila iniisip na ang pera ay may isang uri ng malarelihiyoso o parang kulto na bahid dito, na naniniwalang ang pag-ibig sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Tulad ng alam ng karamihan sa atin, hindi ang pag-ibig sa pera ang masama, ang kakulangan sa pera ang nagiging sanhi ng kasamaan. Ito ay nagtatrabaho sa isang trabahong kinasusuklaman natin na masama. Ang pagsusumikap ngunit hindi sapat ang kita upang matustusan ang ating mga pamilya ay masama. Para sa ilan, ang baon sa utang ay masama. Ang pakikipaglaban sa mga taong mahal mo dahil sa pera ay masama. Ang pagiging sikim ay masama. At ang paggawa ng kriminal o immoral na gawain para makakuha ng pera ay masama. Ang pera mismo ay hindi masama. Ang pera ay pera lang. Your house is not an asset. Ang iyong bahay ay hindi isang asset. Ang kakulangan ng edukasyon sa pananalapi ay nagiging sanhi din ng mga tao na gumawa ng mga handgal na bagay o mailigaw ng mga handgal na tao. Halimbawa, noong 1997, noong una kong nai-publish ang Rich Dad Poor Dad at sinabing, ang iyong bahay ay hindi isang asset, ang iyong bahay ay isang pananagutan, ang mga alulong ng protesta ay tumaas. Ang aking libro at ako ay binatikos ng husto. Maraming nagpapakilalang eksperto sa pananalapi ang umatake sa akin sa media. Pagkalipas ng 10 taon, noong 2007, nang bumagsak ang mga pamilihan ng kredito at ang milyon-milyong tao ay nasa financial freefall, marami ang nawalan ng bahay, ang ilan ay nagdeklara ng pagkabangkarote, ang iba ay may utang na higit sa kanilang bahay kaysa sa halaga nito. Nang bumaba ang halaga ng real estate, ang mga individual na ito masakit na nalaman na ang kanilang mga tahanan ay talagang pananagutan, hindi mga ari-arian. 2 men, 1 message, 2 lalaki, 1 mensahe. Noong 2006, sumulat kami ng kaibigan kong si Donald Trump ng isang libro na pinamagatang Why We Want You to Be Rich. Isinulat namin ang tungkol sa kung bakit nahuhulog ang gitnang uri at kung ano ang naisip namin na mga sanhi ng pagbaba. Sinabi namin na marami sa mga dahilan ay nasa pandaigdigang, pamahalaan, at mga pamilihang pinansyal. Ang librong ito ay inatake rin ng financial media. Ngunit noong 2007, karamihan sa aming sinabi ay nagkatotoo. Obsolete advice. Lumang payo. Ngayon, maraming eksperto sa pananalapi ang patuloy na nagrerekomenda, magtrabaho ng husto, makatipid ng pera, umalis sa utang, mamuhay ng mas mababa sa iyong kinikita, at mamuhunan sa isang mahusay na sari-sari na portfolio ng mutual funds. Ang problema sa payo na ito ay masamang payo dahil lamang ito ay hindi na ginagamit na payo. Ang mga patakaran ng pera ay nagbago. Nagbago sila noong 1971. Ngayon ay may bagong kapitalismo. Nagtrabaho ang pag-iipon ng pera, pag-alis sa utang, at pag-iba-iba sa panahon ng lumang kapitalismo. Ang mga sumusunod sa magsumikap at makatipid ng pera na mantra ng lumang kapitalismo ay makikibaka sa pananalapi sa panahon ng bagong kapitalismo. Information versus education. Impormasyon kumpara sa edukasyon. Ito ang opinyon ng may akda na ang kakulangan ng edukasyon sa pananalapi sa ating mga sistema ng paaralan ay isang malupit at masamang kahihiyan. Sa mundo ngayon, ang edukasyon sa pananalapi ay ganap na mahalaga para mabuhay, hindi alintana kung tayo ay mayaman o mahirap, matalino o hindi matalino. Tulad ng alam ng karamihan sa atin, nabubuhay tayo ngayon sa panahon ng impormasyon. Ang problema sa information age ay information overload. Ngayon, napakaraming impormasyon. Ipinapaliwanag ng equation sa ibaba kung bakit napakahalaga ng edukasyong pinansyal. Information dagdag education katumbas knowledge. Impormasyon dagdag edukasyon katumbas kaalaman. Kung walang edukasyon sa pananalapi, hindi mapoproseso ng mga tao ang impormasyon upang maging kapaki-pakinabang na kaalaman.
Kung walang kaalaman sa pananalapi, ang mga tao ay nahihirapan sa pananalapi. Nang walang kaalaman sa pananalapi, ang mga tao ay gumagawa ng mga bagay tulad ng pagbili ng bahay at iniisip ang kanilang tahanan. Isang asset, o makatipid ng pera, hindi napagtanto na mula noong 1971, ang kanilang pera ay hindi na pera kundi isang currency. O hindi alam ang pagkakaiba sa pagitan ng magandang utang at masamang utang. O bakit mas malaki ang kinikita ng mga mayayaman pero mas maliit ang binabayarang buwis. O bakit ang pinakamayamang mamumuhunan sa mundo, si Warren Buffett, ay hindi nag-iba-iba. Lipang lemons, paglukso ng lemons ng walang kaalaman sa pananalapi. Ang mga tao ay naghahanap ng isang taong magsasabi sa kanila kung ano ang gagawin. At ang inirerekomenda ng karamihan sa mga eksperto sa pananalapi ay magtrabaho ng husto, makatipid ng pera. Makawala sa utang, mamuhay ng mababa sa iyong kinikita, at mamuhunan sa isang mahusay na sari-sari na portfolio ng mutual funds. Tulad ng mga lemang na sumusunod lamang sa kanilang pinuno. Tumakbo sila para sa bangin at lumukso sa karagatan ng kawalan ng katiyakan sa pananalapi na umaasang makakalangoy sila sa kabilang panig. Ang aklat na ito ay hindi tungkol sa payo sa pinansyal. Hindi sasabihin sa iyo ng aklat na ito kung ano ang gagawin. Ang aklat na ito ay hindi tungkol sa payo sa pananalapi. Ang aklat na ito ay tungkol sa iyong pagiging mas matalino sa pananalapi upang maproseso mo ang iyong sariling impormasyon sa pananalapi at mahanap ang iyong sariling landas patungo sa financial nirvana. Sa kabuuan, ang aklat na ito ay tungkol sa pagiging mas mayaman sa pamamagitan ng pagiging mas matalino. Ang aklat na ito ay tungkol sa pagtaas ng iyong financial IQ. Introduction, panimula. Does money make you rich? Pinapayaman ka ba ng pera? Ang sagot ay hindi. Ang pera lamang ay hindi nagpapayaman sa iyo. Alam nating lahat ang mga taong pumapasok sa trabaho araw-araw, nagtatrabaho para sa pera, kumikita ng mas maraming pera, ngunit nabigo na yumaman. Kabalintunaan. Marami lamang ang lumalalim sa utang sa bawat dolyar na kanilang kinikita. Lahat tayo ay nakarinig ng mga kwento ng mga nanalo sa lottery, instant milyonaryo, na agad na naghihirap muli. Narinig din namin ang mga kwento ng real estate na napunta sa foreclosure. Sa halip na gawing mas mayaman ang mga may-ari ng bahay, mas ligtas sa pananalapi. Itinataboy ng real estate ang mga may-ari ng bahay sa labas ng kanilang mga tahanan at papunta sa poorhouse. Marami sa atin ang nakakaalam ng mga individual na nawalan ng pera sa pamumuhunan sa stock market. Marahil isa ka sa mga individual na iyon. Kahit na ang pamumuhunan sa ginto ang tanging tunay na pera ng mundo ay maaaring magdulot ng pera ng mamumuhunan. Ang ginto ang aking unang tunay na pamumuhunan bilang isang young adult. Nagsimula akong mamuhunan sa ginto bago ako magsimulang mamuhunan sa real estate. Noong 1972, sa edad na 25. Nagsimula akong bumili ng mga gintong barya nang ang ginto ay humigit kumulang $70 kada onsa. Noong 1980, ang ginto ay papalapit na sa $800 kada onsa. Ang siklab ng galit ay nalampasan ng kasakiman ang pag-iingat. Ang mga alingaw ay ang ginto ay tatama sa $2,500 kada onsa. Ang mga sakim na mamumuhunan ay nagsimulang magtambak, bumili ng ginto. Kahit na hindi pa nila ito nagawa noon. Ngunit sa halip na ibenta ang ilan sa aking mga gintong barya at kumita ng kaunting tubo, naghang ako, umaasa rin na tataas ang ginto. Makalipas ang mga isang taon,
Nang bumaba ang ginto sa ibaba $500 kada onsa, sa wakas ay naibenta ko na ang aking huling barya. Mula 1980. Napanood ko ang pag-anod ng ginto ng pababa hanggang sa tuluyan itong bumaba sa $250 noong 1999. Bagamat hindi ako kumikita ng malaki, ang ginto ay nagturo sa akin ng maraming hindi mabibaylang aral tungkol sa pera. Sa sandaling napagtanto ko na maaari akong mawalan ng pera sa pamumuhunan sa totoong pera, ginto. Napagtanto ko na hindi ginto, ang asset, ang mahalaga. Ang impormasyong nauugnay sa asset ang siyang nagpayaman o mahirap sa isang tao. Sa madaling salita, hindi real estate, stocks, mutual funds, negosyo, o pera ang nagpapayaman sa isang tao. Ito ay impormasyon, kaalaman, karunungan, at kaalaman, aka financial intelligence, that makes one wealthy, financial intelligence, na nagpapayaman sa isang tao. Golf lessons or golf clubs, mga golf lesson o golf club. Ang isang kaibigan ko ay isang golfing fanatic. Gumagastos siya ng libo-libong dolyar sa isang taon sa mga bagong club at bawat bagong gadget ng golf na dumarating sa merkado. Ang problema, hindi siya gagastos ng isang sentimos sa mga aralin sa golf. Kaya't ang kanyang laro sa golf ay nananatiling pareho, kahit na mayroon siyang pinakabago at pinakamahusay sa mga kagamitan sa golf. Kung ipinuhunan niya ang kanyang pera sa mga aralin sa golf at gumamit ng mga club noong nakaraang taon, maaaring siya ay isang mas mahusay na manlalaro ng golf. Ang parehong naughty phenomenon ay nangyayari sa laro ng pera. Bilyon-bilyong tao ang namumuhunan ng kanilang pinaghirapang pera sa mga asset gaya ng mga stock at real estate. Ngunit halos walang namumuhunan sa impormasyon. Kaya't ang kanilang mga marka sa pananalapi ay nananatiling halos pareho. Not a magic formula, hindi isang magic formula. Ang aklat na ito ay hindi isang librong mabilis yumaman o isang libro tungkol sa ilang magic formula. Ang aklat na ito ay tungkol sa pagtaas ng iyong financial intelligence, ang iyong financial IQ. Ito ay tungkol sa pagpapayaman sa pamamagitan ng pagiging mas matalino. Ito ay tungkol sa 5 pangunahing kaalaman sa pananalapi na kinakailangan upang yumaman, anuman ang ginagawa ng ekonomiya. Stock, o real estate market. The New Rules of Money, ang bagong tuntunin ng pera. Ang aklat na ito ay tungkol din sa mga bagong alituntunin ng pera, mga alituntunin na nagbago noong 1971. Dahil sa mga pagbabagong ito sa mga alituntunin ay hindi na ginagamit ang mga lumang tuntunin. Isa sa mga dahilan kung bakit napakaraming tao ang nahihirapan sa pananalapi ay dahil sila ay patuloy na nagpapatakbo ayon sa mga lumang alituntunin ng pera, mga lumang tuntunin tulad ng pagsusumikap, pag-iipon ng pera, pag-alis sa utang, pamumuhunan para sa mahabang panahon sa isang mahusay na sari-sari, portfolyo ng mga stock, bond, at mutual funds. Ang aklat na ito ay tungkol sa paglalaro ng mga bagong alituntunin ng pera, ngunit para magawa ito ay nangangailangan ng pagtaas ng iyong financial intelligence at iyong financial IQ. Pagkatapos basahin ang aklat na ito, mas matutukoy mo kung mas mabuti para sa iyo na maglaro ayon sa mga lumang tuntunin o sa mga bagong tuntunin ng pera. Finding your financial genius, paghahanap ng iyong henyo sa pinansyal. Ang 9 na kabanata ng aklat na ito ay tungkol sa paghahanap ng iyong henyo sa pananalapi sa pamamagitan ng paggamit sa lahat ng 3 bahagi ng iyong utak. Tulad ng alam ng karamihan sa atin. Ang 3 bahagi ng ating utak ay ang kaliwa, kanan, at hindi malay na utak.
Ang dahilan kung bakit ang karamihan sa mga tao ay hindi yumaman ay dahil ang hindi malay na utak ay ang pinakamakapangyarihan sa tatlong bahagi. Halimbawa, ang mga tao ay maaaring mag-aral ng real estate at alam kung ano ang gagawin sa pamamagitan ng kanilang kaliwa at kanang utak. Ngunit ang makapangyarihang subconscious na bahagi ng kanilang utak ay maaaring kontrolin, na nagsasabing, "Oh, iyan ay masyadong mapanganib. Paano kung mawala ang iyong pera? Ano kung nagkamali ka?" Sa halimbawang ito, ang damdamin ng takot ay nagiging sanhi ng hindi malay na utak na gumana laban sa mga pagnanasa ng kaliwa at kanang utak. Sa madaling sabi, upang mabuo ang iyong henyo sa pananalapi, mahalagang malaman muna kung paano gagawin ang lahat ng tatlong bahagi ng iyong utak sa pagkakatugma sa halip na laban sa isa't isa. Ipapaliwanag ng aklat na ito kung paano mo ito magagawa. In short, sa madaling salita, maraming tao ang naniniwala na kailangan ng pera para kumita ng pera. Hindi ito totoo. Laging tandaan na kung maaari kang mawalan ng pera sa pamumuhunan sa ginto, maaari kang mawalan ng pera sa anumang bagay. Sa huli, hindi ginto, stock, real estate, pagsusumikap, o pera ang nagpapayaman sa iyo. Ito ang alam mo tungkol sa ginto, stock, real estate, pagsusumikap, at pera ang nagpapayaman sa iyo. Sa huli, ang iyong financial intelligence, ang iyong financial IQ, ang nagpapayaman sa iyo. Mangyaring basahin at maging mas mayaman sa pamamagitan ng pagiging mas matalino.